Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, nais kong talakayin ang isang napakahalagang isyong pangkalikasan na patuloy na humahamon sa ating bansa o sa buong mundo, ang overharvesting o labis na pag-aani. Ito ay isang problema ang madalas nating hindi napapansin, ngunit malaki ang epekto para sa ating kinabukasan. Ang overharvesting po ay labis na pagkuha ng mga likas na yaman tulad ng puno, isda, halaman at hayop nang higit sa kanyang ibalik na kalikasan. Sa madaling salita, mas marami ang kinukuha natin kaysa sa kaya nating muling likhain. Kung magpapatuloy po ang ganitong gawain, maaaring dumating ang panahon na wala na tayong pagkukuhanan ng gamot, pagkain at iba pang mga halagang pangailangan ng mga tao. Isipin natin ang kagubatan. Araw-araw o libo-libong puno ang pinuputol ng walang wastong proseso. Ang pagsobra ang pagputol at kulang ang pagtatanim, unting-unting nawawala ang mga tira ng mga ibon, hayop at iba pang organismo na bumubuo sa balanse ng ecosystem. Hindi lang iyon nagiging sanirihin nito ng matinding pagbaha, landslide, pag-init ng temperatura kapag may bagyo. Tayo ang unang tinatamaan ng perwisyo dahil ng mga walang punong sumasalo sa tubig at putik. Ganito rin po ang nangyayari sa ating karagatan. Ang sobrang pangingisda ay nagdudulot po ng mabilis na pagbaba ng populasyon ng maraming uri ng isda. May mga isda na hinuhuli kahit hindi pa sila handang magparami. May mga mangingisda rin na gumagamit ng paminsalang paraan tulad ng dinamita, lason. Dahil dito nasira, hindi lang ang isda kundi pati na rin mga coral reef, tahanan nila. Kapag nagpatuloy ang ganitong pagbagsakan ng buhayan na mga isda, tataas ang presyo ng isda at maubos ang mga importanteng uri ng isda na dapat sana ipanatili ng balanse sa dagat. Hindi lang mga hayop ang puno ang naapektuhan, pati na rin yung mga halamang gamot, orchids, kawain at hatan at iba pang likas na produkto na sobrahan din sa pag-aani. May mga halaman na halos hindi na nakikita sa kagubatan dahil sa walang kontrol na pagkuha o pagbibenta ng mga halaman. At hayop na ito ay may mga halagang papel sa ecosystem at kapag nawawala sila, tuloy-tuloy ding nawawala ang mga prosesong panlikas na umaasa sa kanila. Ngunit higit sa lahat, ang overharvesting po ay problema ng tao kapag nauubos ang likas na yaman. Tayo sa unang maapektuhan, maaaring kabuhayan ng sugatan at seguridad. Siyempre, sino ang kakain? Wala ng pagkain. Paano tayo makakaligtas sa sakuna kung wala ng kagubatan na nagpoprotekta sa atin? Paano uunlad ng isang bansa kung wala ng magpagkukunan ng yaman? Kaya mahalagang maunawaan natin na may magagawa pa tayo. Una, kailangan nating suportahan ang sustainable harvesting. Ibig sabihin, dapat may limitasyon tayo sa pagkuha ng likas na yaman. Dapat may tamang panahon na pangingisda at may tamang sapat na reforestation o pagtatanim ng puno upang mapalitan ng mga pinuto. Kailangan din natin sundin ang batas tungkol sa pangangalaga sa mga endangered species at ipagbawal ang anumang iligal na pangaso o pagputol ng puno. Ikalawa, dapat tayong maging responsable kapag bumibili tayo ng produkto. Isipin natin kung ito ba ay legal, sustainable at hindi nakakasiyak sa kalikasan. Halimbawa, huwag tayong bumili ng kahoy o muebles na galing sa illegal logging. Huwag tayong bumili ng mga hayop o halaman na nanganganig ng maubos. Sa bawat desisyon natin, may epekto sa kapaligiran. Ikatlo, mahalaga ang edukasyon at kaalaman. Kadalasan nasisira ang kalikasan dahil hindi alam ng tao ang epekto ng kailangan ginagawa. Bilang kabataan at mamamayan, malaking tulong kung makapagbigay tayo ng tamang impormasyon sa ating pamilya, mga kaibigan at komunidad sa simpleng pagbabahagi ng tamang kaalaman. Nakakatulong tayo sa pagbabago. Ikaapat, kailangan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Hindi sapat ang mga patakaran kung walang gumagalaw para sundin ito. Kailangan nating suportahan ang mga programa ng pamahalaan at mga organisasyon na gusto ng pangangalaga sa kalikasan. Pwede rin tayong makilahok sa mga tree planting, coastal cleanup at iba pang environmental activities. Sa pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang paalala. Ang kalikasan ay isang walang hanggang yaman. May hangganan ito, may limitasyon at kapag inabuso natin, tayo rin ang mawala. Kung magsisimula tayong kumilos ngayon, kahit sa maliit na paraan, may pag-asa pa tayong maibalik ang sigla ng ating kapaligiran. Ang
pangangalaga sa kalikasan ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno o mga eksperto. Ito ay responsibilidad nating lahat. Nasa atin ang mga kamay ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Maraming salamat po.